Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So si Stephen Curry nga ay nagtala ng 46 points and 7 assists including ang 9 3-pointers sa game kahapon. Kasama din dyan ng ilang clutch baskets. Ganun pa man kahit nga nagpakita ng impresibong performance ang 2-time MVP, ang Warriors ay nauwi pa din ng talo. At ngayon ay bumagsak na sila sa record ng 19 wins and 24 losses at yan ay number 12 sa West. Malabo naman silang bumagsak sa 13th spot dahil medyo may agwat na nga dito. Ngunit medyo malaki na nga ang agwat sa kanila ng number 9 and number 10 seed Lakers and Utah Jazz in terms of wins. Kaya naman medyo may pressure na nga sa Warriors na magkaroon ng pagbabago. Sa post-game interview ay sinabi nga ni Curry na naglalaro daw sila na may desperation at sinabi niya din nga na may nararamdaman na silang pressure. Well, it's good to have pressure nga mga kaibigan. Ganun pa man, posible nga bang kailangan na ng Warriors gumawa ng pagbabago hindi lamang sa kanilang lineup, pagkus pa rin na rin sa takbo ng kanilang opensa. Nagtala nga sila kahapon ng 58 3-point shot attempts kung saan 23 dito na ipasok nila, that is 39.7%. Decent pa din nga ang percentage na yan. Ganun pa man, sa dami nga ng kanilang 3-point attempts ay nahihirapan silang mapunta sa free throw line. Dahil alam naman natin yan, nabibihira ka naman talaga ma-foul sa 3-point line. So ang tendency nito ay kukunti din talaga ang kanilang free throws. Other than that ay madami nga ang long rebounds na nagiging dahilan ng fast break points. Isa pang obvious na problema nila ay ang kakulangan ng size. Sa LeBron nga ay nagkaroon ng 20 rebounds kahapon at hirap na hirap sila kay Anthony Davis sa ilalim. Although maganda nga naging impact ng Wiggins, Kuminga at Draymond combination, maliwanag pa din nga na kulang sila sa size. Kapag naukuha nga ng kabilang team ang offensive rebound, ang ending nito ay ifa-foul na lang ng Warriors kaysa bigyan nito ng easy 2 points. Kaya naman sa ngayon ay inaasahan pa din na ang Golden State Warriors ay isa sa mga teams na gagawa ng mga galaw sa NBA trade deadline. Expected na magiging busy sila dito at pati na din sa buyout market. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Nikola Jokic naman ay pinagtanggol nga si Joel Embiid mga kaibigan matapos na ulanin nito ng batikos. For context na nga sa mga hindi nakakaalam, nakatanggap na matinding pambabatikos si Embiid kahapon mula sa mga fans. Hindi lang sa Denver fans bagkus sa basketball fans in general. Dahil kahapon nga ay inaabangan ng madami ang MVP matchup nila ni Nikola Jokic and everything was set. Wala siya sa injury report. Hindi siya doubtful, questionable o probable na maglaro sa game na ito. Siya ay listed as an active player na walang injury. Well, yun nga ang sitwasyon patungo sa game. Nang 15 minutes bago ang tip-off nang i-anunsyo na out si Embiid dahil sa knee soreness. Hindi mo nga pwede questionin ang injury ng isang player. Ganun pa man, mapapatanong ka nga dito nang ang huling laro nga ni Embiid sa home court ng Denver Nuggets ay last November 8, 2019 pa. Halos kalahating dekada na nga ang nakalipas mga kaibigan. Palagi nga siyang may injury o sakit kapag gaganapin ang bakbakan nila ni Jokic sa bakod ng Serbian superstar. Ganun pa man, sa post-game interview ay pinagtanggol nga ito mga kaibigan ni Joker at sinabi na kung fan ka man ng kahit na anong sport, at the end of the day umano ay gumagawa ito ng history ngayon at kailangan natin siyang respetuhin. Isang payag na humakot ng iba't ibang opinyon. Sumang-ayon nga dito ang iba, ngunit meron din na hindi talaga gusto ang ginagawang pag-iwas umano ni Embiid kay Jokic kapag nasa Denver na ito. Bukod dyan ay napamahal din nga ang ticket ng ilang fans dahil kay Embiid na hindi din naman pala maglalaro. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?